Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tatalakayin ko ngayon. Bakit ang Trinity ng Christianity is an ancient belief which is paganism and polytheist in nature? Bakit? So, makinig lang kayo mga kapatid, ha? Ganito. Ito ay kinukuha ko ito na information from artificial intelligence. Bakit? Kasi wala nang maka-overcome in the mind of human being compared to AI. Because AI, if you have billions of money and then you divide it or distribute it to how many thousand, just a second, they will give you the result. Whatever mathematics, about medicine, about astronomy, about names of branches of sciences, immediately they can give you the answer by seconds. So, compared to the mind of any one of us, including mine, so AI, I salute AI. But not all the time AI is correct. Why? Because AI, mayroon diyang pinifeed dyan na mali naman ang information. Okay? So kung mali, we have to correct. Okay? But dito, ito ang Trinity according to the artificial intelligence. Tinanong ko sila. Okay? What is Trinity? Sagot. The concept of Trinity or a group of three deities representing different aspects of divinity appears in various ancient culture, predating Christianity, mas una pa sa Christianity. However, the specific doctrine of the Christian Trinity as a single God existing in three co-equal and co-eternal persons developed uniquely within Christian theology. Ito, this paragraph, kung you have to understand it, na ito ang Trinity, matagal na ito nga pagdarasal, worshiping divinity in the ancient time. Pero dito, sa Christianity, ay ano ba ang Christianity tungkol sa Trinity? Okay, sabi niyo dito, in Christianity, however, specific doctrine of Christian Trinity as a single God existing, single God, isang Panginoon, isang Diyos, existing in three co-equal, pareho, and co-eternal person, okay, developed uniquely within Christian theology. Dito tayo, isa-isahin natin dito. You have to digest this co-equal. Co-equal, ito ay kasinungalingan. Ito rin ay pagsabi na one God, ito ay kasinungalingan. Okay, bakit? Kasi sabihin mo there are three gods, Christian will never accept they have three gods, particularly the Trinity. They said there is only one God. Okay. So, co-eternal, sa ibig sabihin, walang simulan, walang katapusan. Nang ibig sabihin, si Jesus ay nandun na sa simula, ang Father nandoon na sa simula, at ang Espiritu ay nandoon na sa simula. So, tanong, ilan sila nandoon sa simula? Ilan? Sabi nila, isa. I'm not asking about God, kasi madulas kayo. If I will ask you how many gods, ang kadulasan nyo, sabi niyo isang God. I'm not asking God. I'm asking, dahil sinabi dito, Christian Trinity as a single God existing in three co-equal, co-eternal person developed uniquely within Christian theology. Tanong ko kayo, co-equal. Ilan ang co-equal? Ilan sila ang co-equal? Okay? Ilan sila ang co-eternal? Kasi pag sinabi mong co, may kasama. Yan ba ang turo ng Old Testament? Nga ang Diyos ay nagsabi nga mayroon akong kasama? Wala. Basahin mo in the Isaiah or in Deuteronomy,
kahit saang basa mo, kailanman hindi nagsasabi ang Diyos, may kasama ako. Sinabi, I am God, and beside me, there is none else. Sinabi yan. Basahin mo sa Isaiah 45, the whole chapter, read the whole story. Okay? Mabasa mo rin sa Isaiah 44, chapter 44. Now, dito tayo, bakit nakapagsabi ako nga ang Trinity is pagan in nature and polytheist. Ano ba ang tinatawag na pagan? Okay? Para maintindihan natin, what is paganism? Nag-research ako dito, and what is paganism? Okay? What is paganism? Ang paganism, worshiping deities. Deities, yung mga Diyos-Diyos. Okay? Mayroon naman ding pagan na never worship any deities, na wala talaga. Walang Diyos, wala din silang sinasamba. Mayroong mga celebration ito. At sabi nila, mayroon ding pagan na monotheist, like Trinity. Paganism, but it's monotheist in their belief. They are monotheist. But in reality, they worship God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. How many you worship? I'm not asking God. How many person to whom you worship? You worship the Father, you worship the Son, you worship the Holy Spirit. How many deities? How many person you worship? You worship 3 persons. And this is very clear in the Trinity of Christianity that there is one God and 3 persons. So 3 persons, pero madulas kayo pagsabi nga there is only one God. Dahil bakit? Kasi ang Biblia naman at si Kristo hindi naman nagtuturo 2, 3, marami ang God. So talagang hinawakan nyo, God is only one, but 3 person. Si Abraham in the Bible, si Isaiah in the Bible, Jeremiah in the Bible, and the prophets including Moses never taught these 3 persons. Ito ay bago lamang. Sinabi nga dito nga this is uniquely developed within Christian theology. Na-develop, ibig sabihin, hindi tinuturo ito biglaan, kundi na-develop. Okay. Bakit sila ay polytheist? Ang Trinitarian, polytheist. Dahil, ano bang ibig sabihin ng polytheism? Ang ibig sabihin ng polytheism, dahil sumasamba ka ng isang Diyos at mayroon pang iba. Supposing, kaya nang, you worship the Father, God the Father. And you worship pa ng iba. This polytheism. Yung bang, you worship 3 distinct persons, or sabihin man natin co-equal. Ito co-equal. Imagine, Jesus Christ is co-equal, the Father, the Son, and the Holy Spirit co-equal. Okay, supposing co-equal tayo. Ako, palagay, sabihin mo lang ako Espiritu ng Diyos. Co-equal tayo So sabihin ko na co-equal man tayo, may kapangyarihan ikaw, Father, may kapangyarihan ikaw, anak, ako bilang Spirit, meron akong kapangyarihan, then gawin ko dahil independent ako. Independent kayo, independent ako because I am God. If I am God, I am independent. I have the power of myself. So para bang driver mo, pwede bang sasakyan, 3 driver? At ang bawat driver, mayroon siyang sariling isip. Dahil ang isip man ni Jesus Christ, iba sa isip sa Ama In fact, kung babasahin mo ang Biblia, tinanong si Kristo kailan siya babalik, hindi niya alam So, may isip ang Diyos, iba ang isip ni Kristo. Kasi ang isip ni Kristo, limited. Ang isip sa Father is unlimited. Diba? Ang function naman sa Holy Spirit, ang function naman sa Spirit ay iba naman. Nandoon naman to guide human being or of their decisions on their of the making, itong tinatawag na Holy Spirit. Pero ang totoo lang yan, kahit yan magulo ang Holy Spirit, dahil may Holy Spirit ang Catholic, may Holy Spirit ang Protestant, may Holy Spirit there are thousands of denominations under
Protestants, and there are also like Catholic, they have different Holy Spirit. Iba ang Holy Spirit sa Anglican Catholic. Iba ang Holy Spirit sa Roman Catholic. Iba ang Holy Spirit sa Orthodox Catholic. Di ba? Iba-iba. Otherwise, kung pareho, ay hindi kayo magkahiwalay. Isa lang sana. Usa lang sana mga ceremonials diyan sa loob ng simbahan. Bakit iba ang mga ceremonials? Iba ang katuruan. Bakit sa Anglican Catholic pwedeng mag-asawa? Sa Roman Catholic, ang mga pari ay hindi pwedeng mag-asawa. Obispo ay hindi mag-asawa. Mga bit na lang, magnakaw na lang ng asawa. Pero hindi pwedeng mag-asawa. Legally. Ang Pope ay hindi mag-asawa. Pero ang Anglican Catholic, pwedeng mag-asawa ang mga pari nila. At wala naman silang Pope. Wala silang, gaya ng Roman Catholic, mayroon silang Papa. Di ba? So, iba talaga ang Holy Spirit ninyo. If you insist nga you have the same Holy Spirit, otherwise, you don't have different teachings, tenets inside the church. Pero nagkabanggaan eh. Sabi nga ng mga protestante, Roman Catholic, pagano? Kaalaala ko yung Subadista pa ako, tinuturo talagang pagano ang mga Romano Katoliko. Mayroong aklat nga dyan sa sa Seventh-day Adventist, the Great Controversy. Binanatan dyan ang Papa, ang Papa sa Roma, Satanas. Satan. Na mayroon silang aklat yung Seventh-day Adventist, the Great Controversy, pointing out that the Pope of Rome, doon sa Vatican City, is Satan. Yung numero nga 666 kay Satanas daw yun. Okay. Pinapalabas ko lang ito dahil maraming naniniwala na ang Christianity, isa lang. At ang Diyos sinasamba nila ay isa. Ito mga kapatid, very clear nga ang Trinity ay hindi bago lamang. Ang Trinity ay mula pa noon, Hinduism, mayroon silang Trinity. Ano ba ang Trinity ng Hinduism? Mayroon silang Brahma, the Creator. The Creator, Brahma, the Creator. Vishnu, the Preserver. Diba? The Father, the Creator also for the Christian. Okay? Dito naman, the Preserver. Si Vishnu. Shiva, the Destroyer. The Destroyer. Trinity. Ang Hinduism, mayroong Trinity. Hindi pa isinilang ang Christianity, mayroon ng Trinity ang mga Hindus. Sa Ancient Egypt, mayroon din silang religion. Okay? Mayroon din silang Trinity. Well known as Triad. Ang terminology ginagamit Triad. Meaning tatlo rin. Si Osiris, si Isis, si Horus, symbolizing the cycle of life and death. Other triad include Amun, Egypt Trinity. This is Egyptian Trinity, the olden Egyptian. The Trinity in Christianity, I repeat, developed later. Sino ba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Kailan ito naging solid, naging cemented itong paniniwala sa Trinity ay lumabas noong 325 AD niyang dineclare ni Emperor Constantine na dapat ay ang Trinity ay paniniwalaan sa lahat ng nag-aangkin na mga Kristiyano. Hindi pa Roman Catholic dahil nung panahon na yun wala pang Roman Catholic lumabas lang ang salitang Roman Catholic in 16th century. Tinatawag lang silang Christian or Christianity. Wala pang division. So, I'm pointing out, mga kapatid, na ang turuan ng Trinity ay ito'y ancient paganism. Okay? Pagano ito. Ang pagano ay worshiping deities, different God. And also in polytheism, ang pagkaiba lang nila dahil ang focus on paganism, focus on worshiping deities, yung mga Diyos-Diyusan. At mayroon din silang grupo na tinatawag na monotheist. Isa dito, yung Christianity, monotheist daw sila Pero actually, they are pagan. Okay. Another, mayroon ding mga pagan na walang Diyos at all or walang sinasamba at all. Yet they are pagan. Tinatawag silang pagan, walang Diyos. Masabi natin silang mga atheista. Atheista belong to pagan. Okay? Mayroon naman yung tinatawag naman na
polytheism dahil iba, ang polytheism sumasamba ng maraming deities, maraming Diyos-Diyusan. Walang, more than one. Christianity is also pagan, is also polytheist. Bakit? Sumasamba sila ng Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo. Ilan ang Diyos? 3 persona, isang Diyos. Padulas-dulas lang eh. Mahilig sa padulas. Yan. Isang Diyos. 3 persona. Namatay yun ang Diyos nga anak namatay. Sabihin naman nila, hindi namatay ang kanyang pagka-Diyos. Namatay siya. In fact, yung namatay na siya, sabi niya, I will commend my spirit. Ibigay ko sa iyo ang spirito. Namatay siya. Sabihin mo, hindi namatay ang anak. So, bakit iniwanan niya, parang umang, yung shell, na iniwanan niya, pagka namatay niya, iniwanan siya. Yan ay tayong mga tao, kung sabihin man ninyo hindi namatay ang kanyang espiritu ni Jesucristo, ganun din ang atin. Tayong mga tao hindi namamatay ang ating espiritu. Yun mga kapatid. So huwag tayong mag-invento at sundin natin yung katuruan ng mga pagano. Dahil ang Christianity, ang Trinity talaga ay copied ito sa mga pagano. Yun, di ba? Kasi tabasahin ng Old Testament, wala namang sinasabi nga ako'y may kasama eh. Sinasabi, I am the only God, beside me there is none else. Sinasabi yan sa Biblia. Okay. Paul Flores, shout out tayo muna dito. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ang Trinity daw ay mabasa sa Genesis. Yung Genesis 1:26, yun ang sinasabi lang Trinity. Let us make man in our image. Let us create. Let us. Bakit? Pag sinasabing us, 3? It could be millions, it could be billions, but let us make man. So, I explained it already nga ang pagsabi nga let us, make man, ang word nga us, o yung US or us, and we, sa Islam, ginagamit ito, or in Arabic, ginagamit ito sa Quran, inna nahnu najal dhikra wa innahu lahafidhun. It is for us who protect the Quran, and it is for us. Diyan sa Quran, us. Pero, ilan ba ang Allah? Marami ba? Hindi. Because sa Arabic or Semitic language, there are 2 types of plural. Two types of plural. Plural in numbers and plural in majesty. And na-explain ko yan before. Nga kahit sa mga Tagalog, sa mga Bisaya, mayroon ganyan. Pag mag-ring yung cellphone mo, example, nagre-ring yung cellphone mo, sino po ba sila? Sila. Anong ibig sabihin? Plural. Do you think, are you thinking na someone is calling you? Marami sila ang tumatawag or isa lang? Sino po sila? Sila. Ang sila is plural. But ginagamit mo in your heart and in your mind na isa lang tumatawag. May nagkatok sa inyong bahay, nangangatok. Tao po! Anong sasagot mo? Sino po ba sila? Sila plural din. Bakit? Do you expect ang knocking of your door, marami sila? No, it's only one. But you are using sila because this is respect and it is also called majesty. This is called a plural of majesty. Sa mga Bisaya, meron din. Brad, kumusta ato ang panginabuhi ron? Si Bisaya, kumusta atong panginabuhi? Atong panginabuhi. Bakit? Nangumusta ako sa iyo at nangumusta rin ako sa akin. Kumusta ang ating pamilya, bro? Pwede namang sabihin mo, kumusta ang iyong pamilya? Pero it's more decent to say, kumusta ang atong pamilya? Pamilya. Bakit? Ang asawa ko rin. Mga anak mo, anak ko rin. Kumusta ang ating hanap buhay, bro? Ang ating hanap buhay. Kumusta ang ating ambisyon? Kumusta ang ating pangarap? Bakit? Kumusta rin ako sa aking pangarap? Hindi. But I'm using plural in respect and in majesty. Iyon ang ibig sabihin, mga kapatid. Okay? Shout out muna dito sa mga kapatid natin. Okay. Dito si shout out kang Paul Flores. Mashallah, jazakallahu khair Paul. Nasir Gemba. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Taga Agusan del Sur. Alhamdulillah.
si Rima Hart Abangon. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Listening from UAE, this is United Arab Emirates. Okay, UAE. At ito naman, tama ko Ustad, mali ang unawa nila sa Bible ngayon. Nang linlang naman si Father Chop Chop, Windang Talibong. So ito lang ho mga kapatid, maraming salamat. Pakishare na lang ho sa ating mga kapatiran, mga Musliman at hindi Muslim. May Allah reward you and may Allah guide us all and protect us all. Sana inshallah meet you, inshallah kung di man tayo magkita-kita dito sa mundo, we will meet inshallah in paradise. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasir Gemba, shout out sa iyo.